Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napapanahong balita mula sa US tungkol po sa patuloy na pag-evaluate ng kanilang National Digital Asset Reserve. Ano nga ba ito? Bakit mahalaga ito? Hindi lang sa mga Amerikano kundi pati na rin sa atin dito sa Pilipinas bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan, kung curious ka po na gustong malaman ang detalye tungkol rito, ay syempre manatili ka po hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan mga ka-crypto, umpisahan po natin sa kung ano po ang National Digital Asset Reserve. Unang-una, ang National Digital Asset Reserve ay isa po itong konsepto na iniutos ni Pangulong Donald Trump ng US sa pamamagitan po ng isang executive order. Layunin nitong pag-aralan ang posibilidad na magkaroon po ang gobyerno ng isang digital asset reserve na maaari pong maglaman ng Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies. Sa kasalukuyan, isa pong working group ang itinatag para magsagawa ng pananaliksik o research at saka evaluation tungkol dito. Pinamumunuan po ito ni Ginoong David Sachs na kasalukuyang crypto czar ng White House. Ayun ay bakit Bitcoin ang binanggit ni Ginoong David Sachs? Sa isang press conference kamakailan lang ay binanggit po ni Ginoong Sachs si Bitcoin bilang pangunahing digital asset para sa reserve. Bagamat ang direktiba ng executive order ay mas general upang kalahatan, mukhang nakatuon po ang crypto czar kay Bitcoin. Isang posibleng dahilan dito ay ang pagiging dominant ni Bitcoin bilang pinakaunang cryptocurrency at ang reputasyon po nito bilang digital gold. Sa mga bansang tulad po ng El Salvador, kinikilala na po nila si Bitcoin bilang legal na currency. Kaya hindi po nakapagtataka kung ito rin ang maging sentro ng usapan sa pagdating po sa digital asset reserve ng US. Ngayon ay ano po ang kaibahan ng digital asset reserve sa sovereign wealth fund? Ayan. Isa pang mahalagang punto na binigyang linaw ni Ginoong Sachs ay ang pagkakaiba ng digital asset reserve sa tinatawag na sovereign wealth fund o SWF. Ang SWF ay karaniwan pong naglalaman ng malawak na portfolio ng investment ng isang bansa, kasama na ang stocks, bonds at iba pang mga traditional na assets. Samantalang ang digital asset reserve ay mas nakatuon po sa cryptocurrencies tulad po ni Bitcoin at posibleng iba pang mga crypto assets. Ngayon ay ano naman po ang naging reaksyon ng crypto community? Bago pa man ang press conference ni Ginoong Sachs, maraming crypto enthusiast ang nagbigay po ng kani-kanilang hula or prediction kung ano po ang magiging laman ng kanyang mga pahayag. Ayon sa isang sikat na crypto insider na si Ginoong Andrew AP Abacos, inaasahan po niyang magiging sentro ng usapan itong si Bitcoin at ang mga timeline ng mga projects. Ngunit taliwas dito, hindi po binanggit ni Ginoong Sachs si XRP o iba pang mga cryptocurrencies. Ito naman ay naging dahilan ng debate sa pagitan po ng mga Bitcoin advocates at ng mga supporters ng iba pang mga cryptocurrencies tulad ni XRP. Ayon po kay Ripple CEO Brad Garlinghouse, mas makakabuti kung diversified o iba-iba ang laman ng digital asset reserve. Nagtulak pa nga siya ng pag-usap kay Pangulong Trump upang isulong ang inclusion ng iba pang cryptocurrencies bukod kay Bitcoin. Ngayon ay ano po ang kasalukuyang kalagayan ng working group? Sa ngayon nasa early stages pa lamang ang grupo at hinihintay ang kumpirmasyon ng Senado ng US sa iba pang key officials mula sa ahensya ng gobyerno tulad po ng SEC at CFTC.
Kapag na-finalize na po ang mga miyembro ng grupo, inaasahang magsisimula na ang mas detalyadong evaluation. Ayon po sa direktiba, may 180 days ang grupo upang mag-submit ng isang comprehensive report na naglalaman ng recommendation kung itutuloy ba ang pagbuo ng reserve at kung anong digital assets ang dapat isama dito. Ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan. Paano nga ba tayo maapektuhan nito bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Una, kung itutuloy ng US ang digital asset reserve na Bitcoin lamang bilang sentro, yan, na may Bitcoin lamang bilang sentro nito, maaari pong mapalakas nito ang kumpiyansa ng global market sa crypto assets. Kung mangyari ito, posibleng tumaas po ang presyo ni Bitcoin at syempre maging iba pang mga major cryptocurrencies na makakabuti po sa mga may hawak ng crypto investments. Ngunit dapat din po tayong maging handa sa mas mahigpit na regulasyon na maaaring ipataw ng mga bansa. Kasama na po ang Pilipinas bilang reaksyon sa hakbang ng US. Sa kabilang banda, sa kabila pong banda, kung isasama rin nila ang iba pang mga cryptocurrencies tulad po ni XRP, Ethereum at iba pa, mas magiging diversified po ang market at magkakaroon ng mas maraming investment opportunities para sa atin. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko po ay mahalaga ang development na ito dahil nagpapakita ito na unti-unti nang tinatanggap ng mga malalaking ekonomiya ang kahalagahan ng cryptocurrencies. Dapat po nating bantayan ang mga susunod na hakbang ng US at paghandaan ang posibleng epekto nito sa ating lokal na crypto market. Ay ang payo ko lang sa lahat ng mga ka-crypto natin ay maging mapanuri sa bawat balitang lumalabas at patuloy po tayo na mag-research bago gumawa ng ating investment decisions. Tandaan, ang financial literacy ang siyang susi sa tagumpay, lalo na dito sa mundo ng cryptocurrencies. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.